Kay gaganda ng mga pulang rosas. Oo nga, magre-relax lang ako sa araw na to. Magtitiklop ng mga damit. At itatago ng maayos sa cabinet. Tapos, maghuhugas ng mga pinggan. Maya-maya ay magluluto para sa hapunan. Salamat po sa pagkain! Ayos, tamang-tama. Ang buhay ay tulad ng balancing plate! Okay, sisimulan ko na ngayon ang pagtitiklop ng mga damit. Tapos, ano na nga bang sunod? Oo nga pala, manonood ako ng TV. Gusto ko talaga yung ganun pakiramdam. Alam mo yun, yung para bang nasa langit ka. Aling tindihan ko na. Kumain ng pudding! Ay, wala na palang laman ng ref. Iinom na lang ako ng tubig para mabusog. Mag-grocery na muna ako. Oh. Oo nga, no. Mekan! Aba, ano yung ginagawa mo? Nag-aaral po. Bukas na bukas yung exam. Lalabas lang muna ako saglit para mamili sa supermarket. Sige po. Mga malinis na damit ito. Ikaw nang magtiklop, ha? Bye-bye! Sabi ko po bukas na po yung exam namin. Sandali lang po. Bakit po tuloy mag-grocery kayo? Ako na lang laging kailangan magtiklop ng mga damit. Napapansin kong parang sinasamantalan yung pagkakataon. Isipin mo na lang to. Hindi ba mag-grocery nga si Mama? Ibig sabihin nun, wala siya sa bahay. Kung ganon, hindi makakapagtiklop ng damit si Mama. Pero si Mekan ay mag-aaral lang sa bahay, kaya hindi na niya kailangang lumabas. Ibig sabihin, pwede na siyang magtiklop ng mga damit dahil nandito lang naman siya. Bakit naman ganun? Sige, aalis na si Mama. Ikaw nang bahala sa mga damit, ha? Ipapaubaya ko na yan sa'yo. Sandali lang po. Bakit po kayo ganyan, Mama? Ano naman yun? Hindi ko po talaga magagawa yun ngayon dahil bukas na po exam namin. Kailangan ko pa kasi mag-review. Pero hindi rin naman pwede kung hindi ako mag-grocery ngayon. Ano yun? Hindi ko po yan magagawa. Ang hirap nyo kausap eh. Kanina ko pa sinasabi sa inyo na may exam na ako bukas. Kaya busy ako ngayon. Marami pa akong kailangan i-review. Alam mo ba yan sinasabi mo? Ay? Anong aral-aral ang pinagsasasabi mo dyan? Hindi lang puro tungkol sa pag-aaral ang importante sa buhay. Okay na po kayo. Hindi naman po kayo karaniwan nagsasalita ng ganyan ah. Kadalasan ang sinasabi niyo pa ay... At bakit naglalaro pa rin kayo dyan? Mag-aaral na kayo, dali! Aral! Aral! Hindi nga po kayo tumitigas sa kakaserma na mag-aral kami. Aral-aral. Ikaw talaga. Alam mo, ang buhay para ding balancing plates. Balancing plates? Balancing plates? Haya! Yay! Bakit kailangan pa niya magdurog ng bricks? Para saan yun? Ano gusto niyang palabasin? Makinig kayo ng maigi. Ang bawat tao ay kailangan gawin ang balancing plates para mabuhay. Ang paikutin ng platong ito, ganun din ang platong nandito, at yung plato pa dito, at yung iba pang plato at lahat mga plato. Ha? Galing, di ba? Sa balancing plates, kung magko-concentrate ka sa isang plato lang, paano kaya yung gagana? Imposible mangyari yun dahil meron pang ibang platong kailangan paikutin, hindi ka isang hari. Hindi isang hari. Pakinggan mo ko, Mekan. Noong bata pa lang ako kagaya mo. Habang nag-aaral ako, inaalagaan ko din ang kapatid ko. Magtatanim pa ako sa bukid at tatapusin ko ang mga gawaing bahay. Mag-aaral, mag-aalaga sa kapatid, magtatanim sa bukid, at may gawaing bahay pa. Nasabi ko na pa na lahat yun. Sige na, nag-gets ko na po. Mag-aaral na lang po ako habang nagtitiklop ng mga damit. Ganun na lang gagawin ko. Mabuti naman na iintindihan mo. Yan nga ang dapat. Nga pala, mag-aaral ka habang nagtitiklop ng mga damit at pagkatapos maghugas ka ng mga pinggan. Huwag mong kalimutan, ha? Ha?
Megan, alalahan mo yung mga balancing plates. Pag marunong ka ng mag-balance ng 5 plato, dapat matuto ka ng mag-balance ng 6. Tapos, gawin mo ng 7. Tapos, 8. Dapat mong dagdagan para mas madami ang magawa mo. At sa ganung paraan, magkakaroon ka ng improvement sa sarili mo. Dapat tularan mo ko. Gets ko na po. Sige, maghuhugas na po ako ng pinggan mamaya. Maghugas ka na din ng bigas. Yun ang pang-apat mong gagawin. Eh, may dagdag pa po. Kailangan ko mag-aral para sa exam ko bukas habang nagtitiklop ng mga damit. Tapos maghuhugas ng pinggan. Tapos maghuhugas pa ako ng bigas? Ay, wala na akong oras para magreklamo. Kailangan ko na mag-aral ng mabilis. Ay, tatapusin ko na muna yung ibang gawain bago mag-aral. Para mamaya mas makapag-concentrate ako. Mukhang nakakapagod at nakakahilo ang buhay na tulad ng balancing plates. Pero sa totoo lang, si Mama lang nag-invento ng konseptong yun. Ha? Tina! Nawagawa niya lang yun? Ay! Nakakainis naman! Naisahan niya ako! Professor! May problema ba, Megan? May nagpadala po sa atin ng sulat. May nadiscover kami isang bagay na kakaiba. Galing po sa Quezon City ang sulat na to. At ang nagpadala po ay sina Miss Misaki, Miss Osami, Miss Kurita at Miss Yamada. Mukhang importante po ang nilalaman ng sobring ito. Tingnan nyo, may litrato po sa loob. Anong mga litrato yan? Nakikita nyo po ba yun? Ano po yun nasa picture? Ha? 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 Ang aming pamilya ay parang isa sa mga 7 wonders of the world. Ito ang Wool of Yuzu. Andito na ako. Hello, Papa! Ang kahon na magagamit balang araw! Nakauwi ka na pala, Papa. Kamusta naman yung kasalan? Masarap ba yung mga hinandang pagkaon? Ano kayang binigay nilang souvenir? Maganda sana kung pagkain ito. Dreamy teapot. Teapot pala ito? Ay, yan pala. Pero may teapot na tayong ginagamit dito sa bahay eh. Ano yun, Megan? Hindi niyo po ba gagamitin yan? Hindi naman natin kailangan gumamit ng 2 teapot eh. Kung ganon, akin na lang po yan. Oh? Bakit? Ano namang gagawin mo sa teapot na ito? No? Ang ganda ng design na to. Ang cute-cute talaga ng mga gamit na to. Yun ang tawad na natanggap ko ng birthday ko. Ang cute. Ito yung hot water pot na nakuha ko sa points mula sa pagbili ng mga cake. Mula ngayon, kasama niyo na din to. Ang magandang teapot na to. Balang araw, pag meron na akong sarili kong bahay, magagamit ko din ang mga to. Titira ako sa isang tahimik at eleganteng lugar. Magiging independent na ako at pupunain ang bahay ko ng mga gamit na gusto ko. At doon, mabubuhay ako ng masaya at malaya. Hindi na ako makikipagtalo kay Yuzu tungkol sa sunny side up. At hindi na din ako mabibingi sa mga sermon ni Mama. Ang pagiging independent ko ay puno ng kapayapaan at katahimikan. Ay, ang ganda naman ng ganong klaseng buhay. Megan, kain na tayo! Ay! Hindi na naman po kayo kumatok. Ano yung nasa kahon na yan? Aba, ito yung teapot kanina. Akin na po to. Para saan ba ang kahon na iyan? Naiintriga ako. Lalagyan ng mga i-recycle. I-recycle? Mukhang ano-anong mga gamit lang kasi ang nandyan eh. Kung ano-ano lang. Nagkakamali po kayo. Yan ay... Ang kahon na magagamit balang araw. Ang kahon ng mga magagamit balang araw? Nakalagay po dito ang mga bagay na gagamitin ko balang araw pag naging independent na ako. Pag nagsarili na ako, dadalhin ko po lahat yan. Talaga? Ikaw magsasarili? Paano mo naman
naman magawang magsarili. Sa tingin mo, posible yun? Hindi ka nga marunong magluto at maglaba tapos bubukod ka pa? Aba, maganda ang tuwalyang ito ah. Medyo luma na rin yung ginagamit natin dito sa bahay eh. Akin na po. Huwag niyo pong basta-basta kukunin ang mga gamit ko. Aba, kitchen mate ng isang to. Ang cute naman. Gustong-gusto ni Mama ito. Akin na lang. Ako si Baby Bear. Akin na to. Sabi ko, gagamitin ko ang mga to balang araw pag nagsarili na ako. Masasayang lang ang mga yan. Masasayang? Hindi niyo po ba narinig yung sinabi ko? Naman. Meow! Parang tinatawag niya ako. Nabili ko na. Mukhang hindi na maganda ang kitchen nito na to. Nakita na ko dito noon kaya tinago ko, pero ngayon mukha na siyang pambata sa akin. Mama, sandali lang po. Mama, sa'yo na lang to. Talaga? Yung Baby Bear na kitchen mate, ibibigay mo na? Apa? Naku, salamat. Malaki na kasi yung butas na ginagamit natin sa kusina. Ginagamit niya yung kitchen minsan sa pagluluto ng chikuwa. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Hindi naman yung ginagamit sa pagluluto ng chikuwa. Dapat sa mga stew pot o vegetable soup yung ginagamit. Ibalik niyo na lang po ito sa akin. Ano? Sayang lang po kung dito lang sa bahay natin gagamitin. Talagang ang batang to, pabago-bago nang iniisip. Hindi na kita ipamimigay ulit. Buti na lang, hindi dumikit yung amoy ng chikuwa. Ay, nakakahinayang naman dahil hindi ko kayo magagamit sa ngayon. Pero balang araw, mangyayari din yun. Darating din ang araw na madadala ko kayong lahat sa sarili kong bahay. Andiyan na! Malay natin! Megan! Gusto mo ba ito? Binigay ito ni Mrs. Toyama. Ano po yan? Strainer ito. Stainless daw, kaya magandang gamitin. Talaga po? Mas madali itong linisin. Pwede pa namang gamitin yung sa atin, kaya naisip ko na ilagay ito sa kahon mo, Megan. Ito, may isa pa. Mali yung nabili ko, kaya sa'yo na lang to. Wala kasi itong butas sa handle. Hindi ko napansin kanina. Oh. Bakit niyo po nilalagay dito ang mga to? Hindi po tulad ng inaakala niyo ang kahon na to. Di ba yan ang kahon ng mga bagay na magagamit mo balang araw? Kaya ayan, dinagdag ko lang. Ganun nga po, pero hindi sa mga ganitong gamit. Ha? Ano bang mali doon? Kasi naman eh. Ito pa, meron pa. Libre sa binili kong toothpaste. Naman! Hindi ko na kaya to! Huwag niyo na pasirain ang pangarap ko! Halina't magsayaw na tayo! Kaya ni Mama na i-candy ang bewang niya habang nagsuspell siya ng mga salita! Kaya niyo ba hulaan ko anong isusulat niya sa pagkembot niya? Hip-hop shake 柔道なお尻で何書くのお尻で夢を書いちゃおうさあヒップホップシェイクヒップホップシェイク Ito ang clue. Isa itong hayop na lumulutang at lumalangoy sa dagat. Ano kaya ito? Yun!
ay Hip hop shake, hip hop shake. 牛丼なお尻で何書くの？ ito ng sagot. 夢を書いちゃおう。さあヒップヒップホップシェイク、ヒップホップシェイク。Jellyfish! Napakinggan ko na yung kantang yun. Nagustuhan ko nga eh, nakakatuwa. Pero hindi naman hip-hop yun eh. Mas reggae nga yung beat nun para sa akin. Huh? Huh? Matagal na ba nandito ang shop na to? Wala, kabubukas lang nito. Ibang tindahan yung dating nandito. Huh? Wow! Ang cute! Gusto mong pumasok? Oo, tingnan natin yung thing sa loob. Sinigan, hindi makatanggi sa sombrero! Ang sarap talaga mag-window shopping sa bagong bukas na shop. Ay, mahilig talaga si Shimi sa mga bagay na kakaibang design. Huh? 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 Oh, look, oh, Shimi. Ang cute na sombrerong to, di ba? Okay lang, sakto lang. Ganun ba? Kaya lang malapit na maubos yung allowance ko ngayong buwan na to eh. Aha, pero gusto ko tong bilhin. Pero isusuot mo ba yan, Mikan? Oo, isusuot ko to. Pero ang dami mo nang biniling sombrero. Kaso ni isa sa mga yun, hindi ko nakitang isinuot mo kahit minsan. Kaya sayang lang ang binibili mong sombrero. Hindi kasi bagay sa akin magsombrero eh. Anong ibig mo sabihin? Eh di wag ka nang bumili. Pero kung gusto mo talaga yan, eh di bilhin mo na. Ayaw mong bilhin? Gusto mong bilhin? Sobrang sarap ng ice cream na binibenta sa tapat ng bus stop, hindi ba? Oo nga, ang ganda talaga ng pelikulang yun. Gusto mo panoorin ulit natin? No? Huh? May itatanong ako sa'yo, Shini. Yung sombrerong nagustuhan ko kanina. Pinoproblema mo pa rin ba yan? Eh di bilhin mo na para walang problema. Hindi yan ang ibig ko sabihin, Shini. Huh? Alam mo, sa palagi ko masyado na ako nahihilig sa mga sombrero. Huh? Bakit gano'n lang ang pagkahilig ko sa sombrero? Kasi tuwing nakakakita ako ng magandang sombrero sa isang tindahan. Wow! Ang cute ko pala kapag nakasuot ako ng sombrero. Sa palagay ko, nagmukha akong may class. Pakiramdam ko, kumikinang ako. Pansin ko para bang lahat ng mga tao may kanya-kanyang hinahanap. Here ang ashtray, oh, Shini. Salamat, Mikan. Anong ibig mong sabihin na para bang may hinahanap ang lahat? Lahat ng tao may pinapangarap para sa mga sarili nila. Tingin nila mas cool sila pag naging ganun sila. Ganun din ba pakiramdam mo, Shini? Hindi, oh. Sige na, umamin ka na. Hindi, oh. Huh? Sige na, please, Shini, huwag ka na mahiya. Gusto kong sumulat ng kwento kaya bumili ako ng napakaraming papel. Unang nobela ko pa lang, mabibigyan ako ng award. Pag-uusapan ako ng lahat. Yun ang pinapangarap ko para sa sarili ko. Pero wala pa rin akong naisusulat. Hindi ako pwedeng sumuko. Okay ka lang, Shimi. Sabihin mo na. Huh? Tcharan! Nabili ko na! Nung binili ko ito sa shop, parang napaka-elegante nito. Pero kapag suot ko na to, parang ordinary na sombrero lang. Bakit
kaya? Ganon din ang sombrero to. At pati rin ang isang ito, nung binili ko to, parang kumikiran to sa sobrang ganda. Ay, binili ko to pero hindi ko naman isusuot. Nasayang lang tuloy yung allowance ko. Megan, nandyan ka ba? Megan! Ay, bakit po? Halika, tulungan mo ko rito. Bago pa to? Bakit bigla kayo napabili? Gusto ko kasing magkaroon ng bagong gamit. Bubuhatin na natin. Ay. May tanong ako, Mama. May hinahanap po ba kayo ngayon? Ha? May pinapangarap po ba kayo sa sarili nyo o kahit anong gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Siyempre meron. Ha? Kung magkakaroon lang ako ng anak na babae na masunurin, hindi sumasagot at mabait, tumutulong sa mga magulang kahit hindi na utosan, hindi namimili ng pagkain, magiging masaya ako. Ganun ba? Sige na, bilis. Buhatin na natin. Okay. Ay, sa akin yung isang okay. Okay. Isa, dalawa. Okay, umatras ka na. Ibalik na lang natin. Ha? May tanong po ako. May hinahanap po ba kayo ngayon, Mama? May pinapangarap po ba kayo para sa sarili nyo o kahit na anong gusto nyo mangyari sa buhay nyo? May hinahanap nga ba ako? Meron ba? May hinahanap ba ako? May gusto ba akong mangyari? Hmm? Ano na nga ba yung hinahanap ko? Ano ang gusto ko? Nandito kaya yun? Sandali lang, mahanap nga. Oh! Nakita ko na! Oh! Ay, naku, saging lang pala ang hinahanap ng mama ko.